Good day mga kahabi! It's me again, Weng from RGO Mini Coop. At iba pa, and for today's video is i-update ko naman po kayo mga kahabi sa anumang kaganapan sa ating Mini Coop, especially sa RGO. And it's been a while na nawala na naman tayo dahil sa sobrang busy na rin po sa trabaho mga kahabi. Pagpasensyahan nyo na po. And for today's video is papakita ko naman kayo kung ano yung mga update sa ating coop. And tatalakayin naman natin kasi nga this past few months siguro yung ating mga manok ay umabot po siya sa mga 30 pieces. Hindi pa kasali din yung pinamigay at halos puro pamigay lang naman yun, konti lang yung benta doon. And sa ngayon kasi mga kabi is kumukonti na sila, nasa mga 14 pieces na lang po. Kasi nga, minto muna ako sa pag-breed kasi nga pinapahinga ko muna yung ating mga breeders. Especially now is dalawa na lang po yung breeder natin na hen. And the rest po na po mga kak. And kaka-range na po. And ang hirap po kasi magpalabas ng mga ganon. And especially, dinispose ko rin po yung mga long leg. And now naman is puro rin naman mga long leg yung natira. Mayroong mga short leg pero mangilan-ngilan lang naman. And papakita ko sa inyo ang mga update mga kahabi, especially sa yung mga bago nating palabas, ano na itsura nila noon at saka ngayon. Kaya stay tuned! Naalala niyo ba sila mga kahabi? Sila yung anak ng ating talisay na hindi ko malaman-laman kung ano ang sanhi ng pagkamatay kasi nga malusog naman, tapos biglaan lang talagang pagpano ng kinamama. And ito sila ngayon, and of course ito yung inakala ko na talisain din pero hindi pala, nang lumaki na iba na yung kulay nila. Kasi nga tingin ko kasi parang dilaw talaga yung parang nasa may liig na kulay eh. And hindi ko na hesitate na nagbabago pa rin pala yan pag sila ay naging matured na. And of course, and so happy, although na long leg pa din sila, happy naman tayo kasi yung ating aim naman po talaga totally bonus na rin yung magkaroon tayo ng short leg, although napakahirap nang ipalabas nun, but I'm so happy na ayan, malusog sila at maliksing-maliksi until now. And ito na yung itsura nila ngayon. Ayan na sila mga kahabi. Yan na yung itsura nila. Actually lugon na sila, and we are waiting na lang po na maging matured and maging kumpleto na po yung kanilang mga balahibo. And I'm so happy kasi nga yung nasa ilalim nila, kapatid din nila yan sa ama, kapatid nila yan na isang buff naman ang kulay. And sila po yung ating mga newly na mga papisa, and ganito na yung kanilang itsura, and the rest is medyo mga fully matured na po yung mga kapatid din nila. Actually magkakapatid din silang lahat eh, kakaiba lang sa ama. And all of them are magkakapatid kasi nag-iisang ina lang. And mayroon na rin tayong bagong hen na anak din ng kanilang magkakapatid lang talaga sila mga kahabi. And of course, and mawala rin ba si Bugtong. Yan yung si Bugtong, yung tinawag siyang bugtong sa Tagalog, iba kasi ibig sabihin ng bugtong. Sa mga Bisaya kasi yung bugtong meaning nag-iisa or only. Nag-iisa lang kasi siyang sisiw, although may mga kapatid siya pero hindi successful na napisa. Namatay lang doon sa loob mismo ng kanilang itlog. And siya lang po yung nag-iisa. Nakala ko rin na talaga siya, purong itim. Yan pala hindi rin. And so happy kasi nga ayan, mature, medyo sa ngayon is matured na rin sila. Waiting gagawin ko rin itong breeder kasi nga isa rin to sa mga kulay na gusto ko. Although nawala man yung talisain natin, and may pumalit naman ng, hindi ko mawari kung correct me if I'm wrong mga kahabi ang kulay sa tingin parang black birch nito ang kulay nila. And ito na yung itsura niya ngayon. Ayan, yan si Bugtong na lugon din siya, and sooner is matatanggal na rin yung kanyang sword tail para mapalitan na naman ng bago. Lugon din siya. Yan na yung itsura niya.
If I'm not mistaken mga kahabi, isa din tong blackbird din. And correct me if I'm wrong mga kahabi, hindi naman po tayo talaga expert pagdating sa mga ganung bagay. Although nasa 3 years na akong nag-fancy, but I considered myself pa din na isang newbie kasi hindi tayo perfect. Kahit yung mga perfect na mga, sa tingin natin perfect na nga mga breeder, meron pa rin silang mga mali na kailangan din i-correct. Yan yun sila. O diba? Ang gaganda nila na mga kahabi. Sa ngayon kasi mga kahabi, konti na lang sila from 35 if I'm not mistaken. Ngayon is ano na lang sila, 11 chabos. Tatlong breeder hen and the rest isang alpha male and then mga cacarils na rin and cock. Ayan, yan yun sila mga kahabi. And yan na lang yung natira nating mga breeder. Actually, yung pinakamaliit, mas bata na hen is hindi pa po siya totally hen po. And bata pa po. And magkakapatid po yung dalawang yan. And yan din yung kanilang ina, yung ating alpha female. And matanda na rin kaya pinagpahinga ko muna sa breeding. And kumukonti na rin yung kanyang itlog na inilalabas. Kung may marami man, infertile naman kasi siguro hindi agad nasasampahan ng ating male. Nangingitlog kasi sila kahit walang lalaki due to sa pinapakain natin and sa mga vitamins. And of course, more on long leg tayo mga kahabi. And naghirap din talaga po magpalabas ng mga short leg. Kung meron man, is bonus na rin yun. And happy na rin ako sa mga achievements ko despite of may mga nawala o namatay. And marami din man tayong napasaya na share ng mga alaga natin na mga long leg. Yun lang. More on long leg kasi tayo mga kahabi. Kung may short leg man tayo, is nire-reserve natin for breeder, as a breeder na lang po. Para at least sooner or later, magkaroon naman tayo ng maraming mga short leg. Although pahirapan, but happy pa rin tayo, maging happy sa ating mga hobbies kasi nga isa rin to sa mga gusto kong ginagawa na nagiging effective para sa akin para mapaway yung ating mga stress sa trabaho and sa anumang bagay na ating dinadanas. Diba? Yan lang yun mga kahabi. Ang mga manok natin is 11 na lang po yung ating mga chabos. And 3 doon and meron tayong 3 standard bantam. At ayan mga kahabi, sana'y kapulutan nyo naman ng bagong kaalaman at mga bagay na ikakatuwa ninyo mga kahabi. And maraming salamat po especially sa ating mga subscribers na patuloy pa rin na nanonood at sumusuporta sa akin. At kahit na medyo busy na tayo sa trabaho, but of course, yung ating hobby ay hindi pa rin naman nawawala. Patuloy pa rin akong nag-aalaga at nagmamahal sa ating mga alagang mga fancy chicken, especially yung mga Japanese bantam. At lagi nating tatandaan mga kahabi na walang magiging isang kain, isang tuka. Ikaw ay matyaga. Always, meron pong nilaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kahabi. Paalam!